Hey there! It's May! So for today's video, magsasagot ako ng mga tanong. Actually, 20 questions para mas malaman nyo kung sino ako. So if you are interested, please keep on watching! Okay. Nagdaan. Okay, let us start. First question. Funniest moment throughout high school. So, ang funniest moment ko throughout high school is yung nag-cutting kami ng mga high school friends ko and then hinabol kami ng guard kasi nakita niya kami at nahuli niya kami na umaakyat or nag-over the balcony. Next, dogs or cats. I really love dogs kasi feeling ko sila yung stress reliever ko. What are your life goals? So, marami kong life goals ngayon sa buhay. Unang-una yun is pang maging regular and permanent public school teacher this school year 2019 and 2020. And then next, sana makapagpagawa kami ng bahay ng aking kapatid. And then next is sana magkaroon din kami ng sasakyan pag pinalad or kapag binigay. Fourth question. What sports do you play or have you played? Wala akong sports na nalalaro talaga. Unlike my twin sister, siya kasi sporty. So ako hindi. Pero nakakapaglaro naman ako mga badminton, kung yung Jack and Poy and yung, ano tawag doon? Pati yung lalaro natin, yung ganon, Jackstone. Kung yung Jackstone, sport siya. So, yun lang yung alam kong laruin. Are you single or taken? Question number 5. I am technically single, but not available because I am taken. I have a 8-year relationship with my high school sweetheart. What is your idea of your dream date? My idea of a dream date is siguro parang siya, camping, may bonfire, doon kayo matutulog sa tent, and then mag-watch kayo ng stars, yung mga naririnig nyo yung sounds ng waves, malapit sa dagat. Question number 6. How would you describe your fashion sense? So, sa fashion sense, ako kasi, very, kung ano yung uso, gusto ko, nasusuot ko rin. For example, paglalabas ako, ayoko yung basta naka-t-shirt lang, pero lagi naman ako nagpa-pants, pero gusto ko parang may halo na medyo girl, pero hindi ako pero hindi ko masyadong gusto yung pink color. Masyadong girly. Your most memorable vacation memory. My most memorable vacation memory is nung nagpunta kami ng Ilocos because kasama ko yung buong pamilya sa side ng daddy ko, and then mga pinsan ko, tapos nag-beach pa kami. We spend there for ilang days na? 3 days and 2 nights. Wala, banding-banding lang, masaya, parang naka-refresh ka, kahit napagalitan kami, dahil umabsent kami sa work, okay lang kasi, iba kasi feeling na parang lumayo ka dun sa place, or parang nalayo ka sa comfort zone mo, na dun mo na ilabas yung stress mo sa ibang lugar. Next, what is your dream job as a kid? My dream job as a kid is to be a nurse. Ngayon, yung pinsan, kasi may mga pinsan ako, nurse siya. Ngayon, ang lola namin is nagkasakit. Tapos, nung tinurukan niya in-injectionan niya, doon kami as her assistant. Pero, nung tumalsik na yung dugo, lahat kami nagtakbuhan na. So, after na-realize ko, hindi ko pala kaya maging nurse. So, change of plans. And then, maraming pinagpilian is na rin yung pagiging teacher, pagiging flight attendant,
pagiging reporter, but I end up with my fourth choice na maging teacher. Have you moved from home? Where to and how was the experience? So, hindi naman exactly na nag-move sa bahay namin, but for 4 years or 3 years, doon kami nagtira sa Cabanatuan because doon kami nag-aaral. As sobrang layo ng bahay namin, hindi na convenient yung mag-uwian dahil imbis na natutulog na sana kami after ng uwian namin sa school kasi minsan inaabot kami ng 6 or 7 ang travel hours papunta dito sa amin is kung hindi ako nagkakamali is nasa kulang hindi nalagpas ng 2 hours nandito ka na sa bahay. So ang nangyari, nag-decide ang mami at ang nanay na mag-apartment na kami. So, dun kami nagtira. Walang mami, walang nag-aasikaso. Kami yung nagluluto, sarili namin, inaasikaso namin. Na parang independent kami nung mga panahon na yun. So, yung experience namin is masaya na malungkot kasi walang imbis na meron kang na mami na gigising sa'yo sa umaga, ang aalalahanin mo is gumising ka ng umaga kasi kapag hindi ka gumising ng umaga, malilate ka at hindi ka makakapasok. Or walang nagluluto para sa'yo, kailangan mo magluto bago ka, pagdating mo after school, magluluto ka pa, unlike yung nasa bahay ka is pagdating mo, may nakahain na, may mag-uurong, pero doon, kasi kanya-kanya kaming gawa. Next, what is your favorite color? Ang pinaka nag-stand out talaga na favorite color is color blue. Ito, ganitong shade ng blue. But I also prefer the black one. Yung dalawa na yun, okay sa akin siya. Kahit yun lang yung dalawang color, okay. Or kahit pagsamahin mo siya. What are your favorite values in friends? Ang favorite values ko sa mga friends ko is ano nga ba? Ang dami ko kasing friends from work, from high school friends, yung mga ajeje, yung mga ganun. Ang gustong pinaka-quality, kaya nagugustuhan ko yung mga friends ko is they are very funny, nakakatuwa silang kasama, hindi sila nakaka-bored kasama. Tapos, ang gusto ko sa isang kaibigan is andyan siya kahit wala kang kailangan, yung kukumustahin ka, yung ipagdarasal ka, kahit hindi mo sabihin, yung walang hinihinging kapalit na dahil, tapos iba kasi yung pagmamahal ng mga kaibigan ko, lalo na sa aming dalawang magkapatid. Yung alam mong excited sila kapag nakita ka nila, yung hindi mo man sila i-text na matagal, i-text araw-araw, pero alam mo, hindi nababago yung friendship na meron kayo. Next, what is your greatest achievement in high school? So, my greatest achievement in high school is nagkaroon kami ng CAT nagkaroon kami ng CAT sa school. Ano nga yung meaning ng CAT sa school? Basta training, siya for 4th year doon. Nung high school pa kami, meron ng ganon. Cadet training siya, parang ganon. So, napili ako as e-cadet na parang may mga challenge kasi doon. So, na-experience ko yung mga challenge. Parang, nung napili ako as a cadet na pumasok ako ng CAT, parang isa ng achievement sa akin yun na proud na proud ako sa sarili ko. And, eto pa yung isa, na nalagpasan ko yung mga challenges na ibinigay ng officers namin. So, kasi pag CAT ka kasi, may officer ka, and then, ikaw yung cadet. Yung officer mo, sila yung susundin mo. Ngayon, maraming pinapakain sa amin, gulay na halo-halo, yung pagpasa ng candy. Akala ko dati, lang yun, wala lang, kasi parang gawa-gawa lang ng mga nag-CAT dati, pero hindi pala. Totoo pala siyang nangyayari kapag pumasok ka na ng CAT. And then,
ang greatest achievement ko is ako pa, yung officer, napili nila ako as a candidate for Corp Commander or Colonel. So, hindi ako makapaniwala na ako yung pinili kasi hindi naman ganun kalakas yung boses ko, hindi naman din ganun katapang yung mukha ko, pero dahil ako yung pinili, sobrang proud ako sa sarili ko na ako yung Colonel or Corp Commander ng C80 namin nung high school ako. Next question. What is your favorite number and please tell us why? So, my favorite number dati is yung birthday ko, yung monthsary namin. Pero, last year, ang naging favorite number ko is last year, ang naging favorite number ko is number 13. Kasi, hindi ko naman alam na magiging favorite ko pala siya. But, nung nag-take kasi ko ng licensure examination for teachers, sobrang kinakabahan na ako kasi ang number ko is room number 13 and seat number 13. Meron kasi tayong sa mga Filipino, meron kasi tayong kasabihan na pag 13 is malas na number siya. So ako naman, kinakabahan na. Tapos kinakabahan ako baka kasi yun nga talaga malas, hindi ko ako yung maapektuhan ako ng pagkamalas ng number na yon. Pero pagdating ng resulta ng exam, natatandaan ko, nagpakita ulit sa akin yung number 13 na number sa jersey. Sa may exam kasi, papunta kami doon ng laban ng mga bata sa CLSU. Lalaban sila ng sports. Ako yung pinadala para substitute ng kapatid ko kasi meron siyang klase. Ngayon, bago kami pumunta doon, yung isa kong co-teacher may binigay sa aking jersey, sa akin na lang daw yun. And then, nung binuklat ko yung jersey na ganyan, may nakalagay siya number 13. Expected naman namin na noon, yung araw na yun, yung lalabas yung let. Pero ako, wala sa akin na kung number 13 ba yun o ano, basta binigay lang sa akin. Noon pala, siya na yung sign, yung number na yun is yung naging sign na papasa ako sa board exam. Kaya, siya na ngayon yung favorite number ko. Dati naniniwala ako na kapag number 13 ka, malas ka. Pero ngayon, hindi na ako naniniwala sa kasabihan na yun. Na yung number 13 is malas na number. Number 13 is parang siya yung, para sa akin, ito yung pinaka-favorite and lucky number ko. Next. Where do you want to travel? Honestly, I want to travel around the world, but specifically gusto ko sa Japan. Because andun yung One Piece, andun si Luffy, andun yung bangka nila. So, yun yung gusto kong bisitahin sa Japan. And gusto kong magtira doon kasi gusto ko yung weather, malamig kahit na malalamigin ako. Parang feeling ko kasi pag napunta ka na magiging okay yung skin ko. Church. Do you know where will be your career in 10 years? In 10 years from now, alam ko na isa pa rin akong teacher, nagtuturo, at nagbibigay at nagsishare ng knowledge sa mga estudyante. So, naiisip ko na mag-change of plans ako, hindi na ako mag-teacher, but nare-realize ko na baka kasi kaya ako nag-teacher kasi ito yung calling from God na dapat dito talaga ako and dapat mag-stick ako kung ano yung binigay niya. Sayang naman kasi yung lisensya ko, no? Next, which is the predominant color in your wardrobe? Sa drawer ko, ang pinakamaraming, or sa mga damit ko, ang pinakamarami is color blue and black. So, kapag nakikita nyo ako na naka-black ako kasi, or lagi na lang kulay na ganon, yun lang kasi yung damit ko. Pero, kahit bumili ako, ang gusto ko lang is color black or blue. Have you ever double date with anyone? Yes, nag-double date na kami with my
boyfriend and his high school best friend, si Kuya Alvin and si Ate Sandra. Nag-double date na kami, natatandaan ko, sa Greenwich bago sila umalis. Ngayon, asa Japan na sila. Hopefully, this year, magdo-double date na ulit kami. Hi nga, I want to greet them. Hi, Ate Sandra, and hi, Kuya Alvin. Uwi na kayo! Next, shopaholic or workaholic? Shopaholic or workaholic? Both. Because kung hindi ako workaholic, hindi ako magkakapera para mag-shopping. Pero sa totoo lang, pinaka nag-stand out or yung highest percent is shopaholic na kahit budget na yung pera ko or salary ko, yung sweldo ko, na kahit budget na yun for these things or ganito, minsan na-over ko pa siya. Minsan, na-over pa yung salary ko, lumalagpas, nag-exceed pa yung ginagastos ko kaysa sa salary ko. So, I end up being poor. Pagdating, halimbawa ngayon, sweldo na ako. Kinabukasan, lahat ng order ko dadating na. So, bukas, wala na akong pera, kaya manghihingi na ako. What is your dream job? So, ang dream job ko talaga is to be a flight attendant or flight stewardess. Pero kasi, ang sabi ng mami, kaya daw hindi siya pumayag na mag-flight attendant ako or mag-stewardess ako. It's because na dalawa kami mag-aaral, baka hindi kayanin. And masyado akong maliit para sa stewardess. Meron siyang height qualifications. Kaya baka daw masayang lang yung pinag-aralan ko kapag yun pa pinurso ko and masayang lang daw yung pera nila. So, hindi na nasunod yung gusto. Nag-teacher. Next. Do you love to ink tattoos? I am planning na magpa-tattoo, but siguro hindi pa ngayon. Siguro next week. Charot. Siguro kapag pinayagan na ako ng mami. Kasi, sabi nila, dumi lang daw yung tattoo. Pero gustong-gusto ko kasi tattoo. Kung sasabihin nyo, dahil teacher ako, ang gagawin ko is magpapa-ink ako ng tattoo sa part ng katawan ko na hindi makikita ng mga estudyante ko para hindi naman ako masabihan or ma-judge na teacher ka, bakit nagpa-tattoo ka. Para iwasan lang natin yung mga ganun. Pero sana, hindi porket teacher ka, hindi ka na pwede magpa-tattoo. Yun lang naman ay ang aking perception sa buhay. Kung maniniwala kayo, it's okay. Kung hindi kayo maniniwala, it's okay rin. Dancing or singing, which one is your favorite? My favorite one is dancing, but gusto ko rin ng singing, pero gusto kong kumanta, pero ayaw ng kanta sa akin. Sabi nila, mas maganda daw ang boses ko sa aking kapatid dahil tumutono yung boses ko paminsan-minsan, pero I'm working on it na sana, kanta-kanta ko at kaka-practice ko sa video, okay, ma-develop naman yung singing voice. So, that's it. That is the last question sa ating 20 questions. So, now, I want to share to you my giveaway. Magkakaroon tayo ng giveaway kasi nagkaroon ako ng 500 subscribers. So, naghanda ako ng giveaway para sa aking mga subscribers. Ang mga prizes ko is, we have 5 earrings. Binili ko siya. 5 earrings yung binili ko. And then, meron tayo ditong, ayan, yung fake nails. Ayan. Matagal ko, inipon ko talaga to. Inipon ko yung salary ko para makabili nito. Ayan, hindi lang siya ayos. Ayan, dalawang fake nails yung ipapa-giveaway ko. And then, 5 earrings. Ayan. Yung dalawa, hindi pa siya nakaganito. Pero, ayan. Naka-red box siya. Bumili ko ng, yung dalawa hindi pa kasi naka-box. Ayan, yung dalawa, ayan. Ayan lang sila.
So, bibili pa ako ng dalawa na red na box para sa mga earrings. Sa earrings natin, we have dalawang silver. Ayan, din yung, ayan. Asa isa. Ito. Ayan, dalawang silver. Ayan. And then, we have green. Ay, tatlong silver pala siya. Or color white. Pero silver to lahat. Color white pala yung tatlo. And then, ayan, color green. And then, yung isa is color sky blue. Ayan. So, meron tayong 5 earrings. Ayan. And then, meron pa tayo ditong yan. Mga mask. Yan. Isasama ko yan sa giveaway. And then, meron din tayong mask sa lips, Inicare. Ayan. Yan. Bali, 5 ganito and then 5 ganito. So, ang ibibigay ko is, ayan, magka-partner. 5 rin yung mananalo ng ganito na isang mask and isang ganito. Yan. So, we have that. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan. And ilalagay ko na lang yung mechanics ng aking giveaway sa baba, sa description box. Sa aking mga subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe at panonood ng aking mga video. Sana po tulungan nyo ko na mas ma-develop yung pagsasalita ko sa harap ng camera kasi ito yung mahirap. Maraming salamat po sa lahat ng support sa akin, lalo na yung mga friends ko and yung mga estudyante ko na nagsusubscribe lagi sa akin. Isa-shoutout ko sila Carlo Liwag, si Pierce Jason Mariano, si Bianca Parubrub, si Jana De Vera, yung mga grade 9, St. Therese, grade 9 St. Rita, grade 11, GAST A and B, grade 12, GAST A and B, mga chikikita ko dyan, yung mga laging nanonood at nakasupport at laging sila yung naging nag-review, unang-unang nag-review kapag mayroon akong video. Or may tumatawag. And then, guys, maraming salamat sa Ajeje, sa aking bunch, sa aking mahal baby, na meron daw siyang pointer sa akin kapag nakita kami. Thank you so much, guys. God bless you. Until my next vlog. Bye!